Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo, sa ulo ng ating mga balita. Aumento sa sahod at pagwakas sa kontraktualisasyon, sentro ng mga kilos protesta ngayong May 1. Kasalukuyang minimum wage ng mga manggagawang Pilipino, pinare-review ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pressure ng tubig na ginamit ng Chinese Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas kahapon lubhang mapaminsala. Pilipinas mananatiling professional sa kabila ng panibagong harassment ng China. Napabaya ang bonfire, tinitinhang sanghi ng grass fire sa Chocolate Hills. At Columbia University sa pilitan ng pinasok ng mga pulis. Mga nagkampo sa loob ng Hamilton Hall, hindi estudyante ayon sa NYPD. Nagkasa ng kabi-kabilang kilos protesta ang mga labor union at iba't ibang militanteng grupo ngayong araw ng paggawa May 1. Sentro ng welga ang aumento sa sahod at pagwakas sa kontraktualisasyon sa halip na pagsulong sa charter change at public utility modernization program ang panawagan ng mga ito. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Nagmarcha sa Maynila ang iba't ibang militanteng grupo kasama ang labor groups upang ipanawagan ang kanilang mga daing at hiling sa pamahalaan sa 122nd Labor Day o Araw ng Paggawa. Sa Mendiola, Maynila, apela ng mga grupo ng mga manggagawa sa Kongreso. Ipasa ang legislated across-the-board wage increase, gayon din ang tapusin na ang kontraktualisasyon. Sa gitna ito ng nagtataas ang presyo ng mga bilihin sa bansa. Hindi po pwedeng tuwing taon-taon magmamarcha kami para humingi ng pagtaas ng sahod. Bakit hindi natin magawa na kung ang mga presyo ay tumataas at ang inflation rate ay alam naman natin, kabisado natin, i-adjust natin ang sweldo batay sa inflation rate. Hirap pa rin ang kalagayan ng ating mga manggagawa sa ngayon. Marami ay walang trabaho, mababa ang sahod at halos lahat ng ating mga manggagawa sa bansa ay kontraktual. Hindi pa masaya ang mga manggagawa dahil hanggang sa ngayon, hindi pa ibinibigay ng gobyerno yung kahilingan ng mga manggagawa na itaas ang sahod. Bukod dito, nanawagan din sila sa pagsusulong sa kabuhayan at karapatan ng mga manggagawang Pilipino. Kasalukuyang nakabinbin sa Kongreso ang 150 to 750 pesos na legislated wage hike bills. Sa Senado naman, aprobado na ang 100 pisong aumento sa arawang minimum wage ng mga empleyado sa pribadong sektor. Sa kanyang Labor Day message, muli namang iginiit ni Speaker Martin Romualdez ang commitment sa pagsusulong ng mga panukalang batas na magtitiyak ng patas na labor practices, pagsusulong ng mga pamantayan para sa kaligtasan at kalusugan ng mga manggagawang Pilipino. Wala naman itong partikular na pahayag kaugnay ng panukalang wage hike. Samantala, kinundi na rin ng mga militanteng grupo ang pagsusulong ng pamahalaan sa charter change o CHA-CHA. Tinuligsari ng mga ito ang umano'y panghihimasok ng mga Amerikanong sundalo sa ating teritoryo gamit ang agresyon ng China sa ating exclusive economic zone. Bukod naman sa labor unions at iba pang sectoral groups, kabilang din sa mga nagsagawa ng kilos protesta ang mga transport group. Panawagan pa rin ng mga ito, ipahinto na ang Public Utility Vehicle Modernization Program. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maayos na naipatupad ng National Capital Region Police Office ang seguridad sa mga rally ngayong araw ng paggawa. Walang naitalang malaking kaguluhan ang NCRPO maliban na lamang sa girian ng ilang pulis at rallyista sa bahagi ng US Embassy kung saan 3 pulis ang nasugatan. Ito ang balita ni Leah Ilagan. Maayos naman at payapa yung mga isinigawang protesta para sa araw ng paggawa at yung transport strike na nga rin po. Wala naman tayong na-monitor na anumang banta sa seguridad, pero mananatili pong nakahanda ang NCRPO.
12,000 pulis ang itinalaga ng National Capital Region Police Office o NCRPO na nagbantay sa 14 na lugar na pinagdausan ng rally ng mga manggagawa ngayong araw. Ayon kay NCRPO Public Information Office Chief Police Lieutenant Colonel Eunice Salas, nasa kabuoang 5,000 mga rallyista ang nagsagawa ng protesta sa National Library, UP Diliman, Ermita, Maynila, Minjola, UST, CM Recto, Marikina, Welcome Rotonda, Raha Sulaiman, Rojas Boulevard, Quirino Grandstand at Liwasang Bonifacio. Ilang po sa mga na-monitor natin na demands o concerns ng mga rallyista natin ay dagdag sahod, hindi po nila pagsang-ayon sa tsa-tsa, wakasan po ang privatization at no to jeepney phase out. Kinumpirma din ni Manila Police District Director, Police Brigadier General Arnold Tomas Ibay na nagkaroon ng gerian sa pagitan ng rallyista at pulis sa bahagi ng US Embassy. 3 pulis ani ang nasugatan, dahilan para bugahan ng tubig ng tauhan ng BFP ang mga rallyista. Kanina ito, nagkaroon ng insidente dun sa may US Embassy kasi naka-formation na yung ating CDM. Kaya lang nag-formate itong grupo na gustong makalapit pa sa US Embassy. Tinitigilan sila ng ating mga kapulisan. Kaya lang nag-formate sila at pinagkatulak yung ating mga CDM personnel. Yes, we have at least 3 na personnel natin. Tinitingnan pa natin kung meron pang iba. Panawagan ng NCRPO sa mga rallyista, huwag pairalin ang init ng ulo. Igalang ang uniforme ng pulis gaya ng paggalang nila sa karapatan ng mga ito na magpahayag ng kanilang mga hinaing sa gobyerno. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming santigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kasabay ng paggunita sa araw ng paggawa, iprinesenta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga proyekto at programa na mapapakinabangan ng mga manggagawa hindi lamang dito sa Pilipinas kung hindi maging ng mga overseas Filipino workers. Bilang pagkilala ito ng Pangulo sa sakripisyo at ambag ng mga manggagawang Pinoy. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. As President, I call on the regional tripartite wage and productivity boards to initiate a timely review of the minimum wage rates in their respective regions, with due consideration to the impact of inflation, amongst others, within 60 days prior to the anniversary of their latest wage order. Kinikilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang hindi matatawarang ambag ng manggagawang Pilipino hindi lang sa pagsusumikap na maitaguyod ang kanilang pamilya kundi pati na para sa paglago ng ekonomiya. Kaya naman nais ng Pangulo na muling mapag-aralan ang arawang sahod ng mga minimum wage earners. Ayon sa Pangulo, batid niya na may pangangailangan na alamin kung akma pa rin ba ito sa gitna ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo na nakakaapekto na sa sektor ng paggawa. Sa kasalukuyan, aabot sa 610 pesos ang daily minimum wage sa National Capital Region, pinakamataas sa buong bansa. Hiniling rin ni Pangulong Marcos sa National Wages and Productivity Commission na suriing mabuti ang kanilang patakaran ukol sa wage review. Inanunsyo rin ng Pangulo ang pagbibigay ng financial assistance ng pamahalaan sa mga manggagawa sa sektor ng agrikultura na lubang naapektuhan ng matinding tagtuyot, lalo na sa Mindanao region. Sa mga susunod na araw, ay magpapaabot tayo ng tulong pinansyal sa mga lubhang naapektuhan ng El Nino sa buong bansa. Yung mga nasiraan, mga pananim at kabuhayan dahil sa tagtuyot. Nanawagan naman si Pangulong Marcos sa Kongreso na ipasa ang mga panukalang batas na lilikha ng trabaho. I call on Congress to pass laws that will support the attainment of our jobs creation agenda, including the Enterprise-Based Education and Training Program Law, the Revised Apprenticeship Program Act, and the Create More Law, or the Law on Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises to maximize opportunities for reinvigorating the economy. Inatasan naman ni Pangulong Marcos ang Department of Migrant Workers at DOLE na palakasin ng programa sa pagbibigay proteksyon sa mga overseas Filipino worker o OFW.
Inanunsyo rin sa Malacanang ang pagtatayo ng Workers Rehabilitation Center Complex. Ang kauna-unahang 50 hectares rehab center ay itatayo sa Barangay Cuyambay sa Tanay Rizal para sa komprehensibong disability management at treatment at return to work programs. Ang pasilidad ay mayroong mga serbisyo tulad ng medical rehabilitation, physiotherapy, prosthetic at orthotic, neurorobotics at cybernetics, vocational rehabilitation, reskilling, upskilling at livelihood. Ayon kay PBBM, ang mga hakbang na ito ng administrasyon ay bilang pagkilala sa sakripisyo at ambag ng mga Pilipinong manggagawa. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Muling kinilala ni Vice President Sara Duterte ang sibag at dedikasyon ng mga manggagawang Pilipino ngayong Labor Day. Sa kanyang inilabas na mensahe, sinabi nito na maituturing na bayani sa makabagong panahon ang bawat overseas Filipino worker, medical at security frontliners, guro at lahat ng nagtatrabaho sa mga pampubliko at pribadong sektor dahil sa kanilang kontribusyon sa lipunan. Umaasa rin ang pangalawang Pangulo na maipagpapatuloy ng mga ito ang pagtahak sa isang maunlad na kinabukasan. Gumamit umano ng malakas na pressure o buga ng tubig ang Chinese Coast Guard sa ginawa nilang pagbomba ng water cannon sa mga barko ng Pilipinas kahapon na maaaring ikamatay ng isang tao kapag tinamaan. Sa kabila nito, magiging professional pa rin ang Pilipinas sa magiging hakbang nito sa kabila ng panibagong harassment sa China. Ito ang balita ni Dante Amento. Para sa atin, this is still not an armed attack because this remains to be the same. Naniniwala si Philippine Coast Guard o PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na hindi armed attack ang panibagong harassment ng China sa Baho de Masinloc o Panatag Shoal kahapon. Wala naman kasi anyang pinag-iba sa mga nakaraang ginawa ng Chinese Coast Guard ang panibagong water cannon incident laban sa mga barko ng Pilipinas. Ngunit mas malakas na pressure o buga ng tubig ang ginamit ng Coast Guard ng China. Ano bang bago? Water cannon. Water cannon pa rin naman ang ginagamit ng China. The only difference perhaps they are increasing the PSI, the pressure of the water. Sa katunayan, dahil sa lakas ng pressure, nasira ang bakal na railing at canopy ng PCG vessel. Nasira din ang communication antenna ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR vessel. Dagdag pa ni Commodore Tariela, fatal o pwedeng ikamatay ng isang tao kapag tinamaan ng binugang tubig dahil sa lakas ng pressure nito. If we're going to look at how it bended the railing of the Philippine Coast Guard vessel because of the water cannon, obviously that would be very fatal. Nasa 10 direct hit o direktang pinatatamaan ng water cannon ng Chinese Coast Guard, partikular ang BFAR vessel. Sa kabila ng insidente, ayon sa opisyal, hindi magiging pasimuno ang Pilipinas upang lalong lumala ang tensyon sa West Philippine Sea. Mananatili anyang professional ang bansa sa pagtrato sa China kasunod ng insidente alinsunod sa mandato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Commodore Tariela, maingat na pag-aaralan partikular ng Task Force for the West Philippine Sea ang mga susunod na hakbang. We're going to make a report from the Coast Guard to the National Task Force West Philippine Sea. And then of course it will be deliberated and evaluated kung ano talaga ang mga next response or next actions that we're going to take with this kind of action of China Coast Guard now. Binigyang diin ng PCG na hindi naman magpapatinag ang mga tropa ng gobyerno at magpapatuloy ang rotational resupply o humanitarian activities sa West Philippine Sea. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ikinabahala ng ilang mga bansa ang panibagong harassment ng Chinese Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas sa may Baho de Masinloc o Scarborough Shoal. Sa isang mensahe, sinabi ni Japanese Ambassador to the Philippines, Kazuya Endo, na lubhang delikado ang ginawang pangbobomba ng tubig sa mga barko ng Pilipinas na naglalagay sa panganib ng buhay ng mga crew ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Maging ang ambassador ng European Union, sinabing labag sa international law ang ginagawa ng Chinese Coast Guard. Anya, ang anumang agresibong aksyon sa karagatan ay banta sa kaligtasan at paglabag sa freedom of navigation.
Nanawagan naman ang Embahada ng New Zealand na resolbahin sa mapayapang paraan ang sigalot sa teritoryo alinsunod sa nakasaad sa UNCLOS o United Nations Convention on the Law of the Seas. Mariin namang kinondena ng British Ambassador ang agresibong aksyon ng China at iginiit ang pagtalima sa 2016 Arbitral Award kung saan sinasabing Pilipinas ang may karapatan sa West Philippine Sea. Samantala, muli naman binigyan diin ng Estados Unidos ang kanilang suporta sa Pilipinas sa pagtataguyod ng kapayapaan sa Indo-Pacific region. Nagsagawa ng resupply mission ng Philippine Air Force para sa mga tropang naka-assign sa Patag Island sa panahon ng multilateral maritime exercise ng Pilipinas, Estados Unidos at France. 2 beses nagkaroon ng airdrop resupply drills gamit ang kanilang light transport aircraft na NC-212I noong April 27 bilang bahagi ng Balikatan exercise. Ayon kay Balikatan 2024 Executive Agent Colonel Michael Lohico, nakakita sila ng oportunidad na makapagsagawa ng resupply exercises habang nagpapatuloy ang group sale. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Ann Gonzalez mula sa Vietnam. Puwersahan ng pinasok ng mga tauhan ng New York Police Department ang campus ng Columbia University kung saan nagkakaroon ng anti-Israel protests. Ilang individual rin ang inaresto kaugnay ng ginawang illegal takeover sa academic building ng universidad. Ito ang balita ni Azel Kaisi. We will never tolerate violence, property damage, or disruption of emergency services. Armado ng riot gears. Pinasok na ng mga tauhan ng New York Police Department ang Columbia University kung saan nagpapatuloy ang kilos protesta laban sa Israel-Gaza war. Makikita sa video ang dami ng mga pulis na sumugod sa lugar. Ilan sa kanila gumamit ng ramp upang makasampa at makadaan sa bintana ng ikalawang palapag ng Hamilton Hall ng Universidad na mistulang kinupkob ng pro-Palestine protesters. Habang ang iba naman pinalibutan ang campus para pigilan ang mga tao at iba pang nakikiisa sa protesta. Maya-maya pa ilang individual na ipinapalagay na estudyante na nakaposas ang nakitang inilabas at isinakay sa police buses na nasa labas ng gate ng naturang Ivy League campus sa Manhattan. Nasa 50 ang dinampot ng NYPD base sa inisyal na ulat. Sa inilabas na pahayag ng pamunuan ng Columbia University, sinabi nito na ikinalungkot nila ang nangyari at wala na silang naisip na ibang paraan upang lutasin ang sitwasyon kundi sa pamamagitan ng paghingi ng tulong sa otoridad. Kinumpirma naman ng NYPD na cleared na ang Hamilton Hall nang walang nasaktan sa kanilang ginawang operasyon. Ngunit ayon kay Commissioner Edward Caben, hindi mga estudyante kundi grupo ng individual na nagnanais na palalain ang sitwasyon ang nasa likod ng tangkang takeover. We are seeing the tactics changing in a way that's endangering public safety. These once peaceful protests are being exploited by professional outside agitators, and the safety of all students, faculty, and staff are now a concern. Inayunan naman ng New York City Police Department Counter-Terrorism Bureau ang pahayag ng NYPD na ang protestang ito ay impluwensya ng mga grupong naglalayon lamang na magpalaganap ng gulo at pagkakabahabahagi. That these protests have been and are being influenced by external actors who are unaffiliated with universities, some of whom have been known to our department and others for many years for their dangerous, disruptive, and at times criminal activity associated with protests for years. So this is not about what's happening overseas. It's not about the last 7 months. It's about a very different commitment to, at times, violent protest activity as an occupation.
Mahaharap sa mga kasong burglary in the third degree, criminal mischief at trespassing ang mga naaresto sa loob ng building, habang ang mga nagpoprotesta naman sa labas ay kakasuhan ng trespassing at disorder conduct. Azel Kaisip, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dinidiskubre ng mga scientists sa United Kingdom kung papaano makagagawa ng mas masustansya at mas masarap na white bread. Pinondohan ng British government ang proyekto upang ma-improve ang benepisyo sa kalusugan ng UK food. Plano ng researchers na magdagdag ng maliit na quantity ng peas, beans at cereals sa bread mix, gayon din ng bran at wheat germ. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Ho Chi Minh City, Vietnam, ako si Ann Gonzalez. Magandang gabi. Sumiklab ang grass fire sa 2 burol sa sikat na Chocolate Hills sa Carmen, Bohol kagabi. Ayon sa mga otoridad, ang napabayaang bonfire ang isa sa mga posibleng dahilan ng insidente. Ito ang balita ni Gladys Tuwagi. As of now, sir, under investigation pa yung cause. So, pero medyo leaning tayo sa mga unattended bonfire. Napabaya ang bonfire ang tinitingnang sanhi ng sunog na sumiklab sa 2 burol ng Chocolate Hills sa Carmen kagabi. Ayon sa Bureau of Fire Protection ng BFP Carmen, Bohol, naging mano-mano ang pag-apula sa apoy dahil hindi umabot ang fire hose sa lugar. So hindi na pull out yung team kung hindi talaga na namatay yung apoy. Kasi yung ginawa namin kasi is mano-mano na lang kasi hindi napapasok ng fire truck. Alas 10:30 naman ng gabi nang idineklarang fire out ang sunog at wala namang naiulat na nasaktan o napinsalang mga pananim at mga hayop. Sa ngayon ay patuloy ang investigasyon sa totoong sanhi ng sunog sa 2 sa mga Chocolate Hills na isa sa sikat na tourist destination sa bansa. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. May alternatibong paraan ng nabuo ang Department of Education kung paano tatapusin ang school year 2024-2025 upang agad na maibalik ang lumang school calendar. Suportado naman ng ilang grupo ng mga guro maging ng ilang mambabatas ang bagong mungkahi ng kagawaran na iklian ang susunod na school year para maumpisahan na muli ang June school opening. Ito ang balita ni Harleen Delgado. The department has already submitted a letter to the Office of the President presenting other options, including a more aggressive alternative of ending school year 2024-2025 in March 2025. Bilang tugon sa panawagang ibalik na ang dating school calendar dahil sa nararanasang matinding init ng panahon, iminungkahi na ng Department of Education o DepEd kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang iba pang options para agarang maibalik sa Hunyo hanggang Marso ang pasok ng mga estudyante, habang Abril hanggang Mayo naman ang bakasyon o summer break. Ayon kay Assistant Secretary Francis Bringas, kasama na rito ang pagpapaikli sa school year 2024 to 2025 kung saan imbes na sa buwan ng Mayo, tatapusin na ito sa buwan ng Marso. Ngunit maaapektuhan anya nito ang pahinga ng mga guro at estudyante dahil masisiksik sa 165 days ang bilang ng regular classes. We have to look for some days that will be devoted to ADM to cover some of the competencies that may not be taken up during the regular. Definitely Saturdays and wala holidays. Na silang pahinga. Ayun na nga, Mr. Chair. Yun yung sinasabi natin na isa sa mga compromises natin, because if we do that aggressively, then sacrifice natin yung some hours for the learners and some days for the teachers as well. Ayon kay ACT Teachers Portal List Representative Franz Castro, hindi na uubra ang palagiang asynchronous classes sa susunod na school year kapag matindi ang init ng panahon dahil hindi umano ito epektibong paraan ng pagtuturo. Kaya mabutian niya at nakikinig ngayon ng DepEd sa matagal ng panawagan ng mga guro at estudyante na ibalik na ang dating academic calendar. Suportado rin ng ilang senador ang mungkahi ng kagawaran. Ayon kay Senate President Juan Miguel Migzubiri, kanya ring hihilingin sa Pangulo na aprubahan ang panukala ng DepEd para anya mapabuti
mapapabuti ang sitwasyon sa pag-aaral ng mga estudyante. Iba-iba naman ang opinyon ng ilang mag-aaral at magulang sa panukala. Okay lang po na gano'n. Kasi kapag summer po, hindi po yung init. Kaya mas maganda po kung naka-staycation lang po kami. Nasa bahay lang po kami, gano'n. Para mas marami po kaming matutunan. Kasi di pa po pag holiday po, yung iba po sa amin ay wala ginagawa sa bahay, like nakatambay lang po. Para po kahit holiday po, may matututunan po kami. Tama lang din ginawa nila kasi kaysa magkaroon ng abarya yung mga bata sa sobrang init, mas di maganda. Mas maganda yung ibalik sa dating kaugalian, yung Hunyo, ang pasukan para malamig. Kasalukuyang sinusunod ng DepEd ang 2 taong transition para sa unti-unting pagbabalik sa dating school calendar. Una nang dumepensa ang DepEd na hindi maaaring biglain ang pagbabalik sa June to March school calendar dahil maapektuhan nito ang pahinga ng mga guro at mag-aaral. Ayon sa Pag-asa, inaasahang mainit pa rin ang temperatura sa mga buwan ng tag-init o mula Marso hanggang Mayo sa susunod na taon, pero inaasahang mas maraming pag-uulan o higit sa normal na dami ng ulan ang mararanasan bunsod ng La Niña phenomenon. Yung same na init po, although a little bit cooler lang as compared dun sa during El Nino, ay yun pa rin po yung may experience natin. So may mga konting pag-ulan. Ang difference lang po kapag La Niña ay kumbaga above average yun na observe natin na ulan, pero hindi naman po nito ibig sabihin ay araw-araw na umuulan. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Posibleng pumasok sa Pilipinas ang 1 hanggang sa 2 bagyo ngayong buwan ng Mayo. Base sa forecast ng Pag-asa, may 2 posibleng senaryo na maaaring tahaki ng bagyo. Una na rito ang maaaring paglapit ng bagyo sa Kapuluan bago kumilos papalayo ng bansa, habang ang ikalawa naman ay maaaring tumawid ang bagyo ng Eastern Visayas, Bicol, Mimaropa at ilang pambahagi ng Luzon hanggang makalabas ng West Philippine Sea. Sa ngayon ay wala pang namumuong low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Muli namang nagpaalala ang Pag-asa sa publiko na patuloy na i-monitor ang weather updates dahil nagbabago-bago rin ang track ng bagyo. Good news para sa mga consumer, muling nagpatupad ng panibagong rollback sa presyo ang mga kumpanya ng liquefied petroleum gas o LPG ngayong buwan ng Mayo. Sa abiso ng Petron Corporation, bumaba ng 1 peso and 15 centavos per kilo ang presyo ng LPG o katumbas ng 12 pesos and 65 centavos na bawas sa presyo ng 11 kilogram na tangke. Nauna na ring inanunsyo ng nasa pisong rollback per kilo ang Regasco at Solid. Ito na ang ikalawang sunod na buwan na nagpatupad ng bawas presyo sa LPG. Base sa monitoring ng Department of Energy, sa ngayon ay naglalaro sa 830 hanggang 1,068 pesos ang presyo ng 11 kilogram na tangke ng LPG. Naghahanda na ang Partido Federal ng Pilipinas, ang political party ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 2025 midterm elections. Ayon sa National President ng partido, may negosasyon nang nangyayari sa malalaking partido para sa magaganap na alyansa o koalisyon sa darating na eleksyon. Ito ang balita ni Nel Maribohok, live. Nel, ano-anong mga partido yung kinakausap ng Partido Federal? Kasama ba dyan ang partido ni Vice President Sara Duterte? Monica, sa katatapos lamang na talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa naganap na oath-taking para sa bagong miyembro ng Partido Federal ng Pilipinas, may 4 na national party siyang binanggit. Kabilang dito yung NP o yung nationalista, NUP, yung National Unity, NPC, National People's Coalition at itong Lakas o yung partido ni House Speaker Martin Romualdez na nagkakaroon na ng pag-uusap ukol nga dito sa midterm elections. At pero ayon dito kay PFP
National President at South Cotabato, Governor Reynaldo Tamayo Jr., wala pang nagaganap na pakikipag-usap ang partido dito sa regional political party ni Vice President Sara Duterte na hupong ng pagbabago para nga dito sa 2025 elections. At ayon kay Tamayo, natapos na itong alyansa ng partido ni Pangulong Marcos sa hugpong nang matapos na itong 2022 presidential elections. So that is for 2022 election. So ang ibig sabihin, nagkaroon tayo ng alliance for a common cause for 2022 election. Right after 2022 election, nagkaroon na ng tinatawag natin na tapos na yung alliance, magbibuild up ulit tayo ng bagong alliance for 2025 or for another cause. Sa kabila nito, may posibilidad naman anya na magsanib puwersang muli ang unity team para sa 2025 elections kung magkakasundong muli para sa isang layunin. Sa ngayon ay nga kay Governor Tamayo may nagaganap na negosasyon dito naman sa tatlong malalaking national party para sa paghahanda sa election kung ito ay coalition nga o magkakaroon ng alyansa. Meron na rin niluluto na agreement between other national party. Meron sa ngayon hangga't hindi pa nagkakaroon ng tugma or hindi pa nagkakaayos at wala pang nakaschedule na pirmahan ng coalition and alliances, ay mahirap pa munang sabihin sa ngayon. Pero meron na tayong tatlong national party na tinitingnan. Ayon pa sa PFP President, pinaplano ng partido na makipagsanib puwersa sa isang malaking partido. So ito ay magbibigay ito ng majority or more than 50% of governors na papasok sa ating partido. Posibleng sa Setyembre o Oktubre ngayong taon ay i-anunsyo ng partido ni PBBM ang magiging lineup o magiging pambato nila sa 2025 elections. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Nagsagawa ng malawakang job fair ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga pribadong kumpanya. Ilang aplikante naman ang hired on the spot sa idinaos ng mega job fair sa Quezon City kasabay ng pagdiriwang ng Labor Day ngayong araw. Ito ang balita ni Harry Ilagan. Nagbe-base po sila sa work experience mo, but salamat naman po sa Diyos at na hired po tayo on the spot. Isa si Alvin Ramos sa mahigit 5,000 aplikante na maagang pumila para subukang mag-apply sa mga call center company na hiring sa isinagawang mega job fair sa Quezon City. Aniya, hindi niya akalaing matatanggap siya sa job fair dahil high school graduate lang ang natapos niya. Buti na lang aniya, naghahanap ang mga kumpanya ng mga may experience na. Nagkaroon po tayo ng call center experience for 3 years, so yun po yung hinahanap nila and more on sales naman po. Si Jonalyn Lamoste, hired on the spot din sa kanyang inaplayan bilang isang caregiver at Mandarin translator. Anya, matagal siyang caregiver sa China, kaya natuto siyang magsalita ng Chinese Mandarin. At nagbaka sakali lang din siya dahil kukuha siya ng police clearance, kaya nag-apply na rin siya. Doon naman sa Mandarin translator, bali pinasa ko lang yung resume ko through internet lang. So, yun, sabi na na-hire ako kasi naghahanap din sila. Kaya malaking bagay din po talaga itong job fair. Siguro na pagswerte ko, masaya. Nasa mahigit 9,000 local at overseas employment opportunities ang naghihintay para sa ating mga kababayan sa isinagawang mega job fair ng Quezon City Government sa pagdiriwang ng Labor Day ngayong araw. At ang ilan sa mga job vacancy ay hotel and restaurant tulad ng delivery rider, food and beverage, waiter, housekeeping, kitchen crew, team supervisor, restaurant manager, service crew, admin officer, at private security guard. Naghahanap sila ng appliance product specialist, cashier, sales representative, warehouse inventory staff, at marketing professionals.
Para sa trabaho overseas, nangangailangan din sila dito ng skilled workers tulad ng truck driver, electrician, welder, handyman, at crane operator at marami pang iba. Naghahanap din sila ng administrative support tulad ng HR coordinator at accounting, finance staff at marami pang iba. Pinangunahan ito ng Quezon City Public Employment Service Office o PESO sa pakikipagtulungan ng Department of Labor and Employment o DOLE. Makikita natin na ang lokal na pamahalaan ng Quezon City ay talagang supportive at kami naman po ay supportive din sa ating pamahalaan sa papumuno ng ating mayor, si Mayor Belmonte, sa kapakanan ng ating mga manggagawa at mga naghahanapan ng mga trabaho. Meron din ditong one-stop shop sa pagpaprocess ng mga requirements tulad ng Q-Citizen ID, PhilSys ID, Social Security System, PhilHealth at Pag-ibig membership. Bukod dito, wala ding bayad ang pagkuha ng NBI at police clearance para sa mga first-time job seeker. At libre din ang pagprint ng ID pictures at resume ng Quezon City LGU. Nag-aalok din ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ng libreng pagsasanay at seminar para sa mga aplikante. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, naging matagumpay din ang sabayang job fair sa SM City North EDSA, Fairview, Novaliches at Santa Mesa. This is very positive because it gives people hope, no? Yung pag-asa na kahit yung unang beses na pag-apply ko, baka hindi ako natanggap, marami pang pagkakataon during the month wherein they can apply in different venues in Quezon City and different companies ang kanilang makikita doon. Samantala, bilang bahagi pa din ng Job Expo, magsasagawa din ng month-long job fair sa mga universities para sa mga bagong graduate na estudyante sa pagdiriwang pa din ng 85th anniversary ng lungsod. Sa May 4, gaganapin sa Walter Mart EDSA at sa May 5 naman sa Maginhawa Summer Festival at sa Our Lady of Fatima University at UP Diliman sa May 10 at sa May 31 sa STI College sa Fairview. Itong mga nasa mga universities, napakaganda po na programa po yan, kasi pagka-graduate nila o hindi pa sila gumagraduate, ini-inculcate na natin sa kanila ang value ng pagtatrabaho. Hari Ilagan, UNTV, News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Dagdag kaalaman po, dahil ngayon ay Labor Day, pag-usapan natin ang ilan sa mga weird o kakaiba na trabaho sa mundo. Baka po maisipan nyo magpalit ng career, pakinggan nyo itong mga kabilang po sa ating listahan. Alam nyo po ba, may trabaho sa bansang Finland na ang gagawin po ay ang matulog. Ang tawag po dyan ay professional sleeper. Trabaho niya na itest ang mga higaan kung komportable bang tulugan at sa sweldo na siya. Parang gusto ko yun . Meron naman sa United Kingdom, ang gagawin niya lang ay magbantay lang na matuyo ang pintura. Ginagawa niya po yan upang malaman gaano kabilis matuyo ang pintura. Titignan mo lang. Eto pa isa. Baka naman gusto niyo maging full-time Netflix viewer. Tama po kayo. Walang gagawin kundi manood lang ng Netflix at may instant sweldo ka na. O baka naman magaling po kayong umiyak. Pwede kayong mag-apply na professional mourner o taga-iyak. Wala kang gagawin kundi umiyak ng malakas at babayaran ka na nila. Kung gusto nyo naman kumain, eto, sa mga mahilig kumain, subukan nyo maging dog food taster. Ang gagawin mo ay tikman ang mga dog food upang maikumpara ito sa ibang mga dog food. Ano, bet nyo? Meron naman tinatawag na odor judges. Ang gagawin po ay amuyin ang hininga, ang paa at kilikili ng ibang tao. Ito ay upang makita kung gaano ka-epektibo ang isang produkto. Baka meron po kayo nagustuhan sa mga trabaho na yan, abay, mag-apply na po kayo sa lalong madaling panahon. Muli, Happy Labor Day sa ating lahat, maging sa mga pumasok kahit holiday.
Sana may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito naman ang ating mga naging kausi ngayong araw po ng Miyerkules. Maraming salamat at shoutout po kina Zaida Halun, Robert Bahaynon, Larry Benedicto, Renante Candelaria, Reka Odi Tuxed at Dolores Mayo. Maraming salamat po sa inyong pagtutok at maligayang araw po ng paggawa. Narito naman po ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 6, versikulo 25, na nagsasabi, "At siya'y magiging katuwiran sa atin kung ating isagawa ang buong utos sa ito sa harap ng Panginoon nating Diyos, gaya ng iniutos niya sa atin." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po ay makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.